Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Gen 11. Matapos ang mahabang linggo ng tensyon sa pagpapatunay kung sino ang karapat-dapat na maging official housemate ni Kuya. Guys, kung sino niyong gusto makapasok! Dito ka. Siguro bilang kuya. At nabiguman sila sa kanilang unang weekly task. Para sa inyong unang weekly task, kayo ay talo. Isang malaking revelasyon naman ang inanunsyo ni Kuya sa lahat. Ang magiging official housemates sa bahay ko ay kayong lahat. Ngayong gabi, anong mga revelasyon na naman kaya ang mabubunyag sa bahay ni Kuya? Sa puntong po ito, ang pinipili po namin na ma-automatic nominate po is si... Dumating na ang takdang panahon para malaman ng lahat ang bitbit na sikreto. This is very formal one. And lalabas siya tonight. Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. Don't tell me it's over. Lahat ng yan dito lang sa first nomination night ng Pinoy Big Brother Gen 11. Pagkatapos ng anunsyo ni Kuya, si Patrick hindi pa rin makapaniwala sa naging resulta ng kanilang weekly task. Sabi, under time tayo, ibig sabihin, ang bilis na Tapos itapon, ito? sumobra ng 400 ml. Actually, sobra. Oo, kaya nagtaka ko. Sabi ko, wait. Alam mo kung bakit naging sobra tayo? Masyado tayo nag-ingat. May sa sobrang kaba. Dito kasi konti lang yung tapon eh. Kaya nga sabi ko, okay lang naman may matapon. Kasi nagkakataponan tayo, sumobra nga talaga siya. Sina Den, Therese, Patrick at Kanata tila hindi pa rin makamove on sa nangyaring pagkatalo sa weekly task. Right. Whenever, Pero ikaw, gut feel ko talaga. Pwede straightforward mo kami. What do you think? What happened? Yeah. What happened? Ako? Oh. Someone miscalculated. Someone mali ng bilang. Calculated in terms of the volume ng water. Mali ng bilang. And yeah, maybe one of the 11 might someone na task na you do tricks. Somehow, na-overthink po namin yun kasi 3 times nag-success naman po kami. Oo, pwedeng ganun, pero di ba may karapatan tayong hindi gawin yun pag alam nating mali. Oo. Diba, may mga ganun. Pag na-overthink po natin yung mga bagay, you will always look for the loophole and you will also look who's really accountable and maybe responsible. Sino yung sinasabi mo? Sinong tinutukoy mo? Kuya, this gut feel, it's just. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa si Den at agad na kinausap si Jazz tungkol dito. So, I just want to say na yung trials natin na perfect, I'll be brutally honest, na inisip ko, sinadya mo not me to enter or maybe sila kasi. What? Hindi, iniisip ko siya, it's because feeling ko, bagay sa aming 4, kung voting na naman, I'll be the least one. Yun naman yun eh. Doon ko siya naisip. And gusto ko siyang sabihin sa'yo directly kasi... So I would know. Oo, parang sabi ko, oo nga no, hindi ko pa nakakausap si Just regarding this. And I have to, release this. Baka kasi iba pa yung madami. Or baka pag sinabi ko siya sa iba, it will build clash on... Mag-iiba, Mag-iiba yung story. Mag-iiba yung story, ganyan. Sabi ko, siya ba ito ni Jans? First of all, hindi ko siya sinadya. Hindi. Okay lang. Nagigets ko. Hindi, kasi parang... siguro... Grabe yung pressure ko. Because ako yung nakatask sa tabo. So kaya, lagi kong sinasabihan si JM, please remind me kung tama yung numbering ko. Because, Kuya Dan, I understand how it's so unfair. Kaya siguro hindi ko alam paano kayo approach. Nahihiya ako. Kaya sobrang na-pressure ako. Kasi sabi ko, if we fail, it's because of me. So parang, oh my gosh, I hope na di mo maisip na sila dyan. Kaya siguro, I just want to say, I'm very, very sorry. I just want to be direct with you. You're the first one na I said to Kuya na pinakamakakasundo ko kasi, you're
you're also dreaming of this. So I just want to say na aside sa being sorry, hindi sa nagpapaawa, but I hope you could give me a chance. Of course. Thank you, Kuya Dan. I love you, Kuya Dan. Let's go. Tara. Maya-maya pa pinatawag ni Kuya ang 11 official housemates sa confession room. Ipinatawag ko kayong lahat dito para maisakatuparan ang mabigat na kapalaran na nag-aantay para sa inyong housemates na sina Colette, si Dylan, Bricks at Den. Pagdedesisyonan ninyo bilang grupo kung sino sa kanila ang automatically nominated. Matapos ang 30 minuto ay babalik kayo dito sa confession room para sabihin kung sino ang inyong napili. Habang nasa garden ang apat na pinagpipilian nila, sinimulan na ng housemates ang kanilang deliberasyon. Itong gagawin natin, guys, hindi pa ito yung end kasi automatic, mananominate lang. May chance pa itong masave, so wag nyo isipin na end na. Siguro mamaya, isa-isa tayo. Kunyari, ito si Colette, si Pink. Para makabuo ng desisyon, nagtayo ang mga housemates ng 4 na alcohol bottles na nagre-representa kina Dylan, Den, Bricks at Colette sa 4 na sulok ng table. Tatayo sila sa may sulok ng housemate na binoboto nilang maging automatically nominated. Ready? Game. After 3, ready, or on 3. 1, 2, 3, go! Matapos ang deliberasyon ay agad na ipinaalam kay Kuya ng mga housemates ang kanilang desisyon. Kuya, sa puntong po ito, ang pinipili po namin na ma-automatic nominate po is si... At dahil bigo nga ang mga housemates sa kanilang unang weekly task, isang mabigat na responsibilidad ang muling binigay ni Kuya para sa 11 official housemates. At yan ay ang pagdedesisyon kung sino mula kina Bricks, Dylan, Dingdong at Colette ang magiging automatically nominated. Ang tanong, sino kaya ang pinili nila at sino-sino pa ang makakasama niyang malalagay sa alanganin ngayong gabi? Ito ang first nomination night ng Pinoy Big Brother Gen 11. Hello Philippines! Hello world! It has been a roller coaster of emotions sa loob ng bahay ni Kuya nitong buong linggo. Mula sa mabibigat na desisyong ginawa ng naunang nakakuha ng pwesto bilang mga official housemate, hanggang sa big revelation nga ni Kuya na lahat na ito ay isang pagsubok lamang. At ang totoo, lahat sila ay official housemates. Pero dahil hindi nga nila naipanalo ang kanilang unang weekly task, isang malaking hamon ang kinakailangan nilang harapin. Sino kaya ang napili nilang automatically nominated for the week? Narito ang kwento. Nag-come up po kami sa idea na solo votings na lang po, na hindi na po kami mag-explain or i-defend kung bakit namin ginawa yung decision na yun. Para males na lang po siguro yung pag-i-impluensya. Follow your guts and feels. Yeah. Let's go. Good job, guys. Yeah. Mahirap to, pero huwag na natin pahirapan sa sarili. Huwag natin. Too much na. Proud of everyone. Matapang tayong lahat, ha? Yes. Love you guys. Kung ito ang inyong naging desisyon, respetuhin ko to at aking tinatanggap. Kaya naman sa puntong ito, anong naging resulta? I understood na, especially yung mga naunang housemates, Kuya, marami na po silang napagdaanan na like something similar. Alam ko naman na madami pang pwede mapakita, pero yung iba kasi gusto kong bigyan talaga ng chance, Kuya, and parang sa purpose din. Anong inyong botohan? Sa puntong po ito, ang pinipili po namin na ma-automatic nominate po is si... Matapos ipaalam kay Kuya ang kanilang napili, ipinatawag na ang lahat sa living room para sa kanilang anunsyo. Colette, Dylan, Bricks at Den. Dahil sa pagkatalo ninyo sa weekly task, isa sa inyo ang magiging kabilang sa listahan ng mga nominado at ang responsibilidad ng pagpili kung sino ito
ay ibinigay ko sa inyong mga kasama. Ngayon, oras na para malaman ninyo ang kanilang pinili. Ang kabilang sa listahan ng mga nominado ay ikaw, Dylan. Feeling ko kuya, kaya nagtungtong sila sa ganun desisyon is binase nila sa personality ko na kaya kong i-take ba. Kasi pag-uusapan, minimize yung ma-hurt. So feeling ko, alam nila na kaya ko and hindi ko mamasamain. Kaya ako yung napili nila. Sa lahat ng ito, Dylan, meron ka bang mga pagsisisi? Pagsisisi towards sa papakita ko ng sarili ko po sa iba, wala po. At ano naman ang mga balak mong gawin? May isang linggo pang haharapin. Siguro kuya, mas magbibuild ako ng connection with them. One more week with them compared to a night na akala ko lalabas na ako mismong gabing yun po, kuya. Kahit kakatapos lamang ng isang mabigat na anunsyo ni Kuya, wala mang ilang sandali ay may isa pang muling ibinunyag si Kuya. Ngunit, hindi lang yan ang revelasyon na inyong malalaman ngayong gabi. Dahil may isa pang bagay tungkol sa inyong mga pinagpilian na maging nominado ang dapat ninyong malaman. Then, dumating na ang takdang panahon para malaman ng lahat ang bit-bit na sikreto. Sa pagpapatuloy ng mga anunsyo ni Kuya, isang revelasyon na ang kailangan mabunyag ni Den. Dumating na ang takdang panahon para malaman ng lahat ang bit-bit na sikreto. Matapos kunan ni Den ang kanyang bagahe sa boys' bedroom, panahon na para magpakatotoo sa iba. So, it's really hard for me, kagaya ng mga nakausap ko sa inyo, kasi I'm someone na with lots of excess baggage outside. I don't have a choice para mag-open sa inyo right away kasi it's really hard for me. Before I entered the house, sobrang bigat sa akin to give way. I always give way when it comes to my family, to my friends, to my work. And now, nung kinausap ako ni Kuya, kami, I immediately said po na, yeah, I give way. So, nung umuwi ako, bumalik, I cried a lot, sobra. Kasi, it's really my dream to be here. And, hindi lang ako to lead people eh. I sacrificed my career, entire career outside. And, I'm not here to lie. I mean, this is Den. This is very formal one. This is someone na very studious. And, lalabas siya tonight. Yeah, lalabas siya tonight. So, kasi, I'm ding dong. And yeah, there's really a real reason why I'm here. I'm in the public service. And I even gave up my career not to run for higher position kasi I just came out to my family. Sobrang hirap niya kasi dinala ko siya for a year na hindi ko alam. I just fell in love sa taong to. Kasi that's what it is. Super scared ako nung ang task ko is not to reveal. Kasi my partner is here. And it's Patrick. Yeah. I'm thinking of you every day, a million times, hoping you hear me. Oh my God.
namangha ako, kuya. Wow! Tama yung instinct ko. Since day one, kuya, may chemistry na sila. Si Kuya Patrick, tapos tumayo si Kuya Patrick, boom! Balahibo ko, kuya, nag-go off si Kuya. So like, crazy. Ang cute mo nila, kuya. Si Patrick. Crazy! Kuya, ang crazy nun. Crazy. Dahil, di ko na-expect. Siyempre, mixed emotions po, kuya, yung naramdaman ko. Parang from sadness to, kilig and happy and relief din na finally nasabi na. Imagine he's my boyfriend. And I'm proud to say, kasi we just came out last year, November, and we have story to tell. Actually, hindi ko sinuot yung sing-sing kasi we have ang daming observant. Sobrang saya and hindi ko po siya na-imagine na ganun po yung mangyayari. Paano po namin i-reveal. So, I think perfect timing din po lahat. Kaya nung time po na yun, in-enjoy ko lang din po yung moment. Ang naman dyan! Ilang sandali pa ay iniwan muna ng ibang housemates sina Ding Dong at Patrick. Thank you, and sorry. Don't kiss me. Oo naman, Stop flirting me. Sanay ako sa ganyan, no? Ako pa ba? Ako din. So, I'm proud of you. mahal na mahal kita. Me too. Just when I'm thinking of you. Goodbye then, and hello Ding Dong! Matapos ang ilang araw ng pagtago ng kanilang tunay na koneksyon, finally, nakapag-hard launch na rin sina Ding Dong at Patrick sa kanilang mga kasama. Paano kaya ito makakaapekto sa samahan ng lahat sa loob ng bahay? Yan ang dapat nating abangan. Pero syempre, ang inaabangan talaga sa gabing ito, sumailalim na nga sa unang pagkakataon ng ating mga housemates sa proseso ng nominasyon. Ano nga ba ang naging resulta ng kanilang botohan? Kamustahin natin sila. Hello, housemates! Hi po, Miss Bianca. Yes, at kita ko na sa kaunting panahon na magkasama kayo, parang close na kayo sa isa't isa. Yes po. At gusto ko muna kausapin ng isa sa mga pinakabata sa loob ng bahay. Hi, Rain! Hello po. Rain, bilang isa nga sa youngest inside Kuya's house, how do you make sure na maging light pa rin yung vibe kahit na medyo mabibigat yung mga hamon na pinagdaanan ninyo? I always try to keep the smile on my face, para kahit mabigat na yung mood, hindi lalong bumigat. Tama naman. Hi, JM! Si JM na very shy and quiet nung unang pumasok sa bahay ni Kuya, pero napapansin ko na medyo nakakapag-loosen up ka na ngayon. Anong dahilan? Sila rin naman po yung naging dahilan ng kumaga natututo na rin ako kahit paano na makikigit along ko sa kanila. Yan. Pupuntahan ko naman, syempre, sina Ding Dong and Patrick. Hello! Hi again! Grabe kayo, day 1 pa lang. Grabe na yung hamon ni Kuya. Pero gusto ko malaman, paano kayo pinagtibay ng challenge na yun? Lagi po namin iniisip na hindi lang maganda yung pwedeng mangyari sa buhay namin. Parang normal na magkaroon ng struggles and nasa sa amin na lang yun kung paano po namin lalagpasan. And we always choose each other po at the end of the day. Yeah. Sana all. Ano naman po, hi po, Miss Bianca. Pinagtibay kami sa paraang hindi po namin inaakala. Dahil unang-una po, it's really our first time to be inside for the longest time na very, intimate po inside. Pero we cannot just simply be physically attached din to each other kasi may mabigat po talagang task. And we have to accomplish kasi ginagawa niya yung part niya, ginagawa ko rin po yung part ko. And it's really for everyone naman po. Yes. Ngayon, physically attached na talaga kayo, oh. Kinakabahan po. Basa po kasi yung kamay. Pero congratulations dahil malaya na kayo, Patrick and Ding Dong! Yes po. Thank you po. We're free! Pero housemates, hindi lang chikahan ang pinunta ko dito ngayon. Siyempre, di ba? Alam niyo ba yung rason kung bakit nandito ako? Yes,
po. Yes, nandito ako para ihatid sa inyo ang resulta ng ginawa ninyong botohan. Unang nomination. Hirap, no? At dahil bigo kayo sa inyong weekly task, hinarap nyo ang responsibilidad na pumili mula kina Bricks, Ding Dong, Dylan at Colette kung sino ang magiging automatically nominated. At ikaw yon, Dylan. Kaya ang tanong, sino-sino pa nga ba ang malalagay sa alanganin ngayong linggo? Housemates, nais kong ipaalam sa inyo na maliban kay Dylan, ang bilang ng mga nominado ay 2. At kakausapin ko muna ang mga boys. Boys, masyado na nga ba kayong happy-happy lang sa loob ng bahay to the point na medyo nakakalimutan yung magseryoso sa oras na kailangan? Jaren, Mark, Bricks, JM, Binsoy, Ding Dong at Patrick. Mula sa inyo, ang bilang ng nominado ay Matapos ang kanilang weekly task, ipinatawag ni Kuya ang mga task leaders. Kunin niyo yung sulat. Housemates! Simula next week, kapag nanalo kayo sa weekly task, may bonus kayong 15,000 from Maya. Ang bangko ng housemates ni Kuya. Will you save or spend with Maya? Pwede niyong i-save para kumita ng interest araw-araw o spend sa mga rewards. Kung hindi naman niyo ito gagamitin at ipiling i-save, up to 200,000 ang total savings na maaaring mapanalunan ng isang lucky housemate. Wow! Para masimulan ang ipon, may nakadeposit ng 15,000 sa inyong Maya savings. Next week, will you save or spend with Maya? Jaren, Mark, Bricks, JM, Binsoy, Ding Dong at Patrick. Mula sa inyo, ang bilang ng nominado ay wala. You are all safe tonight. Hindi mabigat. We're extended. Love you, bros. Love you, guys. Love you, love you. Excited. Love you. Ibig sabihin, ang dalawang nominado ay mula sa mga kababaihan. Kakausapin ko muna ang ating mga teen girls. Kanata, Rain, Kai, and Therese. Nagiging dependent nga ba kayo masyado sa inyong mga ate at kuya sa pagdating sa paggawa ng gawaing bahay? Mula sa inyo, ang bilang ng nominado ay isa. Pero, hindi ikaw yon. Kai, you are safe. Love you all. Thank you guys. Ang pangalan aking susunod na babanggitin ay ang makakasama ni Dylan sa listahan ng mga nominado. And that will be you. Therese, you are nominated. Rain and Kanata, you are both safe. I love you, Therese. I love you too. Finally, mapunta naman tayo sa inyo, Colette, Jazz, and Noemi. Hindi nga ba nararamdaman ng inyong mga kasama ang pagiging ate ninyo sa loob ng bahay? Hindi ba naging maganda ang ipinakita niyong ugali sa pagpili at pagdedesisyon para maging official housemate nitong mga nakaarang araw? Ang pangalang babanggitin ko ay makakahinga ng maluwag because you are safe.
Colette. Housemates, isang pangalan na lang ang kompleto sa listahan ng mga nominado. At isa yun sa inyo, Jazz at Noemi. Makakahinga ka na rin ng maluwag dahil ligtas ka mula sa nominasyon. Jazz, you are safe. That means, Noemi, you are nominated this week. Love you. Noemi and Therese, kayo ang makasama ni Dylan sa listahan ng mga nominado. Sa puntong ito, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para manawagan sa taong bayan kung bakit kayo ang karapat-dapat nilang iligtas. Uunahin natin ikaw, Dylan. Sa mga gusto pong sumuporta sa akin at sumusuporta na ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po pahabain. Gusto ko lang maipakita sa inyo na hindi man ako perpekto pero nagtatry ako to fit and para mas makatulong sa loob ng bahay. Maraming salamat. Thank you, Dylan. Ikaw naman, Therese. Yes po. Hi everyone. Thank you first of all sa support. And karapat-dapat ako kasi alam kong may ibubuga pa ako and alam kong may i-improve pa ako. Yun lang. Thank you. Maraming salamat, Therese. And Noemi. Nanawagan po ako sa inyong lahat na I hope that you will give me a chance. Kasi I know that I made some mistakes and I believe na ginawa ko yon dahil sa mga pananiniwalaan ko at yun ang resulta ng pagiging nagpapakatotoo ako sa mga pinaniniwalaan ko. So, I just hope na bigyan niyo ako ng chance para ma-improve pa kung ano pang kaya kong gawin dito sa bahay ni Kuya at ma-inspire yung mga taong naniniwala sa akin. Thank you po. Maraming salamat, Noemi. Maraming salamat, nominees. Sa muli nating pagkikita ay sasalubungin ko na ang unang evictee ng edisyong ito. Thank you, housemates. Thank you po, Miss Bianca. Ganda niyo. And there you have it, ang unang mga nominado sa edisyong ito. Bukod sa automatically nominated na si Dylan, ay sina Therese at Noemi. Pero ilang boto nga ba ang nakuha nila para malagay sa alanganin? At ano ang naging takbo ng unang nominasyon? Panoorin natin. Kuya, binibigyan ko po ng 1 point si Kuya JM. Dahil po, the past few days po, hindi ko po nakikita sa kanya na binibigay niya yun 100% effort niya po, mapatas man o kung saan bagay man po. Kuya, binibigyan ko po ng 2 points si Ate Jazz. Since kung may gagawin man po kami, ino-overpower niya po yun lahat. Binibigyan ko po ng 1 point si Therese po, Kuya. Kasi di ko na po nakikita yung effort niya na mag-mingle sa lahat po, Kuya. Binibigyan ko po ng 2 points si Kanata po, Kuya. Kasi minsan po nakakalimutan niya na po magbigay respect sa nakakatanda sa kanya. At saka yung maybe facial expressions din ko po, Kuya. Binibigyan ko po, Kuya, ng 1 point si Ate Jazz. Dahil nafe-feel ko po na hindi po siya nagpapakatotoo sa amin. Parang sinasabi niya sa akin, tinuturing niya po akong kapatid. Pero parang binote out niya po ako dun sa terms namin. Binibigyan ko po, Kuya, ng 2 points si Ate Noemi. Kasi po, Kuya, kagabi po parang lumabas po yung tunay niyang ugali. Pagiging people pleaser niya po, parang sumasabay lang siya sa amin. Binibigyan ko po ng 1 point si Ate Noemi. Si Ate Noemi, pinagmumulan ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng bahay. Yung mga maliliit na bagay is ino-overthink niya po. Binibigyan ko po ng 2 points si Ate Therese. Ang insensitive niya. Pag nagsasalita siya,
straightforward, dapat ka rin maging aware sa paligid mo kung okay lang ba, okay pa rin ba yung pagiging straightforward mo. I give my 1 point to Kai Po. She's probably the one that I think has contributed the least towards task. I'm giving 2 points to Therese Po. When she ran to get a spot, I feel like she took it from somebody who would have fairly received a spot. Binibigyan ko ng 1 point si Therese po. Siya yung housemate na hindi ko pa talaga kilala. Hindi ko pa ma-feel yung vibe niya. Parang ang taas talaga ng wall niya na pinaput up. Binibigyan ko ng 2 points si Kanata po. And I'm trying to know her better pero ang hirap kasi hindi nagbabalik yung conversation. Binibigyan ko po ng 1 point si Therese dahil nung parang nagka-problema tapos nung kinausap ko siya, nag-clear na ako sa side namin para hindi siya maging malaking problema. Pero hanggang ngayon parang na-feel ko na nag-build na siya ng walls towards me. I mean, nagkasama ka sa kanang loob. Siguro sometimes the tone, na ano lang ako na may mas matanda sa'yo, like sina Kuya Bricks, sina Ate Noemi, sina Patrick. Disrespectful. Parang na ganun yung sound na, oo. Binibigyan ko po ng 2 points si Ate Noemi. Nagsumbong siya or nagsalita siya sa ibang housemate na medyo naging mas magulo siya. Tapos nag-name drop pa siya, kuya. So parang dahil dun, nagkagulo-gulo. Binibigyan ko ng 1 point si JM kasi siya lang yung parang housemate dito na hindi pasyado nag-o-open sa self niya. Then binibigyan ko po ng 2 points si Noemi sa pagka-overthinker niya po. Parang nagkukos na siya ng drama. Dumadagdag pa siya sa negative vibes sa bahay. Binibigyan ko po ng 1 point po kuya si Ate Noemi po. Parang namimiss po yung mga anak niya kuya. Binibigyan ko po ng 2 points si Therese po kuya. Kasi po sometimes may attitude din po siya na pinapalabas kuya like hindi nagugustuhan ng iba kuya. Binibigyan ko ng 1 point kuya si Kuya Dingdong at si Kuya Patrick. Nafe-feel ko na mas malakas sila together. Naiisip ko na isa sila sa mahirap kung makakalaban. Binibigyan ko po ng 2 points kuya si Therese po. Nagiging concerned sa personality. Play safe na rin po siya. Hindi na po siya nagpapakatotoo. Binibigyan ko po ng 1 point si Therese kuya kasi feeling ko hindi po kami magkakasundo kuya. Naiirita po ako sa parang the way siya po magsalita po. Binibigyan ko po ng 2 points si Ate Noemi po kuya kasi siya po yung nagkukos po ng trouble po kuya kahit naman po na hindi naman po big deal po. This is the purpose of the show. To show yourself, be yourself. If you have something to say to someone, you say it. You don't talk behind their back. Binibigyan ko po ng 1 point si Colette. Kasi po, tinatry ko pong mag-reach out sa kanya at nafe-feel ko na hindi pa talaga kami masyadong nagkakakilala. Binibigyan ko po ng 2 points si Jazz. Tuwing sa weekly task, may mga gustong mag-suggest pero minsan po hindi niya po nabibigyan ng chance yung iba. Binibigyan ko po ng 1 point si Therese. Mas lumalamang po yung naiisip niya yung outside world kaysa yung nangyayari sa amin dito sa loob ng bahay. Binibigyan ko po ng 2 points si Ate Noemi. May mga maliliit na bagay po sa loob ng bahay na binabalik-balikan at paulit-ulit. Na imbes na tapos na, baka lumaki pa po. Binibigyan po namin ng 1 puntos si Kuya Bricks. Kasi kahit po nagkausap kami. Remember yung time na nagko-compose tayo ng song? Okay. Nag-laugh kami. Walang intention yung gano'n na gusto ko maka-offend. And Ano sa akin lang, ako di ako nagmamalinis, makasalanan din naman ako. Siguro, may mga teens din kasi tayo kasama eh. In denial pa rin po yung nararamdaman ko sa kanya na it's okay pero he's making still big deal ng mga nangyayari sa bahay. We feel gaslighted. Binibigyan po namin ng 2 points si JM. Kulang po yung pakikisama niya. Nahihirapan din po siyang express yung sarili niya. Panahon na para tulungan ng mga nominadong housemates na maligtas sa kauna-unahang eviction ng edisyong ito. Kung paano nyo gagawin yan, panoorin natin.
Mga Maya-Mayan, here is how to vote for your favorite housemate with Maya. Download the Maya app and sign up for free. Mag-log in at itap ang PBB icon. Piliin ang housemate na gusto mong i-save at ang housemate na gusto mong i-evict. At piliin kung 10 votes, 50 votes, or 110 votes. Siguraduhin nakapag-cash in ka na sa iyong Maya wallet bago bumoto. At tandaan, meron kang 15 chances to vote daily. Mga Maya-Mayan, who will you #save with Maya? The exclusive voting partner of PBB Gen 11. Sila ang mga nominado ngayong linggo. Ang astig Valley ng Pampanga, Dylan. Ang mambitious chikadora ng Lithuania, Noemi. Ang determined daughter ng Camarines Sur, Therese. Sino ang gusto mong iligtas? To vote, use the Maya app and choose the housemate you want to save or evict. You have the power to vote. Pinoy Big Brother Gen 11. Sa puntong ito, voting is now officially open. Pwede na kayong bumoto kung sino kina Dylan, Therese at Noemi ang gusto niyo pang manatili o mapalabas sa darating na Sabado. Revelation over revelation ang pinagdaanan ng mga housemates ngayong linggo. Pero ano pa nga ba ang mga pasabog na naghihintay para sa kanila? At ano-ano pang mga kwento ang mapubuksan sa loob ng bahay ni Kuya? Tutukan natin ang lahat ng yan dito lang sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ako si Bianca Gonzalez at ito ang Pinoy Big Brother Gen 11. Abangan bukas. Sama-sama nating tunghayan ang isang madamdaming pagtatagpo. Ang purpose ko dito is, syempre, makita yung biological parents ko. Kasi 4 months old pa lang ako, pinaampo na ako baby pa. Isang anak na nangungulila sa inang hindi pa niya pisikal na nakakasama. Nahihiya po ako, kuya, kasi alam ko pong masakit po sa side niya po, kuya, na parang hindi ko po siya pinapansin, kuya, na nababaliwala ko po siya. Dahil wala po ako talagang, attachment po talaga sa kanya, na parang pagkamulat ko po sa mundo, kuya, nakita ko kaagad yung adoptive parent ko po, ganun po. At isang inang handa ng mas makilala ang kanyang anak. Dalhin daw nila si college sa Jinsan. Sabi ko sa sarili ko, mabuti naman ang kalagayan niya. Pag dito siya sa amin, hindi siya makapasok, hindi siya makapag-aral kasi wala akong pera. Abangan ang kanilang unang pagsasama dito lang sa Pinoy Big Brother Gen 11.